Magandang gabi mga kamoyski. Meron naman tayong bagong kwento about crime at horror. So, ang kwento natin ngayon ay nangyari sa bansang Korea, South Korea. So, umpisa na natin ang kwento. So, ang insidente noong September 26, 2024 sa Soncheon, South Jeolla Province, South Korea. So last year lang to, bago lang tong nangyari na krimen. Ang trahedya na nagpukaw sa matinding takot at pagkabahala ng komunidad. Ayon sa ulat ng mga lokal na otoridad, isang high school student ang biglang sinaksak ng isang lalaking salarin sa isang mataong lugar sa lungsod. Grabe. Ano na yun lungsod na yun so maraming nakakita. Tingnan natin. Balik na tayo sa istorya. Ang lokasyon ng krimen ay isang abalang kalye sa downtown area ng Soncheon, kung saan maraming tao ang nakakakita ngunit hindi kaagad nakapag-react dahil sa bilis ng pangyayari. Ibig sabihin, sa dami ng tao, wala man lang nakapansin na nangyari yung napatay yung biktima. Pagkakinanlan ng biktima, ang biktima ay tinutukoy lamang bilang isang 17 taong gulang na estudyante ay naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan nang siya ay biglang inatake. Ayon sa mga ulat, walang koneksyon o ugnayan ang biktima sa salarin na pagpalala ng misteryo ng insidente. Ang salarin na nasa edad 30 years old ay agad nadakip ng mga otoridad matapos ang insidente. Grabe no, parang nagtitripping ng to, may sayad or meron siyang, baka may psychological problem din to. Usually yung mga nagpa-power tripping anong laban ng 17 years old, diba? Na estudyante, naglalakad lang tapos sinaksak. Siya ay kilala bilang taong history ng mga kakaibang pag-uugali, kabilang pagkakaroon ng hindi natukoy na mental condition, sabi niya. Ang kanyang motibo ay hindi pa rin malinaw na oras ng pag-uulat, ngunit ang mga investigador ay nakahanap ng koneksyon sa pagitan ng salarin at ng mga nakaraang kaso ng random na pag-atake sa lugar. Kasi ito nakita sa CCTV na naka-barefoot siya, naglalakad tapos nakangiti, alam ko may dalang kutsilyo. So nagtitrip siya, sinaksak niya yung biktima. Tapos pagkasaksak niya, ngumiti pa. Grabe no. May talaga siyang psychological problem. Kakatakot pa ganyan. Ang ganitong uri ng krimen ay tinatawag sa South Korea na dawn as murders. Na tinutukoy ng mga habas na pag-atake kung saan walang malinaw na motibo o relasyon ang biktima at ang salarin. Ang ganitong uri ng krimen ay kanilang karaniwang nagmumula sa mga tao may personal na galit sa lipunan sa kanilang pagkapiligiran. Makalipas ng mga taon, tumaas ang bilang ng mga ganitong kaso sa South Korea, nagiging sanhin ng mas mahigpit na seguridad. So marami na talagang nangyayari pala ganito sa South Korea, no? Hindi lang na nababantayan kahit na maraming tao doon. Ayun, ang komunidad ng Soncheon ay nagulangtang sa nangyari. Ang mga residente ay agad na nananawagan para sa mahigpit na seguridad, partikular na sa mga pampublikong lugar tulad ng mga parke, lansangan at sa paligid ng mga paaralan. So yung kriminal, nahuli naman siya. Hindi nga lang pinakita yung mukha, parang tinakpan yung niya, siguro yung mukha niya. Ganun lang siguro yung batas sa kanila, no? Sa South Korea. Nahuli ang kriminal at siya'y dinala sa interogasyon. Ang kaso ay naging sentro ng talakayan sa media na nagbigay din sa mga issue ng mental health. Ang epekto nito sa seguridad ng lipunan. Ang mga otoridad ay nakipagtulungan din sa mga psychologists upang suriin ang estado ng pag-iisip ng salarin sa oras ng pag-atake.
Ayon sa mga ulat, ang salarin ay maaaring mahirapan sa personal na trauma or problema sa kaisipan. So yun nga, marami talagang nangyari ganyan sa no, especially sa Japan sa South Korea. Minsan nga nagsusuicide sila para lang siguro sa problema yan, makatakas lang ganyan. Ang Sonshon ay nagdaraos ng isang memorial para sa biktima kung saan libo-libong residente ang dumalo upang ipakita ang kanilang suporta sa pagkiraman. Kawawa naman yung estudyante na biktima. Ang aksidente na ito ay nagbigay din sa kahalagaan ng komunidad sa pagkakaisa laban sa mga ganitong uri ng trahedya. So yung Sonshon murder ng 26, 2024 ay isang paalala kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa kapwa at pag-uunawa sa mental health at pagbibigay ng tamang suporta sa mga nangailangan upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya. So yun, kahit saang lugar naman siguro, kahit nasa Pilipinas may ganyan din pero hindi lang nababalita. Siyempre ang kadalasan binabalita rito puro mga politika. So hanggang dito na lang mga kamoyski, sana nag-enjoy kayo sa aking kwento ngayong gabi. Maraming salamat. Huwag kayong makakalimot na mag-follow sa aking TikTok page. Maraming salamat mga kamoyski.